Tinutulan ang ilang mambabatas sa mungkaing gawing statement ngayon. Doon Ang sa mga asawa ay nagbayad pa ng sasakyan ng mga Diskaya, anong napatunayan ba ninyo? Ang paliwanag ng Justice Department po sa pwede ba yan sa Batangas? Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kuan siya, upon hearing that news manggod kay it's unfortunate and sad at the same time kay we all know manggod nga both parties are at fault because in a sense kanang namang gyud mga mistakes and overlook. So I don't think nga makatabang gyud na magpasa-pasa. Gobyerno unta dapat sila mo mutabang sa mga pobre, dapat dili unta nila isuksok nilang kwarta bitaw kay kwarta binas kuan katawhan, di ba? Actually, amo to sa akong ma-feel, no? It's a mix of emotion nga makasad kaayo or makalagot, to be honest, no? Makalagot kaayo sa ba, ma-discourage ka nga, no? Kasi dagang tao nga galaban og patas while ang ato ang mga government officials, di ba, they're just corrupting our taxes and everything. So kadto porong dagang tao pod ang ga-suffer, no? So makita nato pareha sa flood control projects, daghang tao nga ga-suffer sa baha, no, just because of the kuan kanang mga greedy na mga officials. Lapagan ng pangalan, bagsakan ng paratang, palitan ng akusasyon at lantaran ng sikreto. Yan ang maririnig ngayon mula sa loob ng Senado matapos isinapubliko ng mag-asawang Diskaya ang mga opisyal na may kinalaman umano sa maanumalyang flood control projects. Anila, may mga tauhan rin ng ilang politiko na lumapit sa kanila upang humingi umano ng porsyento kapalit ng mga proyektong ipagkakaloob sa kanila at sinabing hindi raw nila ginusto madawit sa gulo. Kaniya-kanya namang tanggi ang mga napabilang sa isinaliwalat at sinabing walang pruweba ang iginigiit ng mga Diskaya. Malaki nga bang testimonya o isa na namang taktika upang malito ang mga tao kung sino nga ba ang tunay na akusado? Is this the battle of the lesser evil? Ayon sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malinaw na nakasaad na ang sino mang opisyal ng gobyerno o pribadong individual na kasabwat na nangungurakot ng pondo, tumatanggap ng porsyento o kickback, at nakikinabang sa mga transaksyon ng gobyerno ay maituturing na lumalabag sa batas at dapat managot. Kabilang sa mga kaparusahan ang pagkakakulong mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 15 taon at ang permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa rito, nakasaad sa Republic Act No. 7080 o Plunder Law na kung ang nakurakot ay umabot ng 50 million pesos pataas, ito ay may tuturing na plunder na may kaparusahang habang buhay na pagkabilanggo, absolute disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno, at pagbawi sa lahat ng nakaw na yaman mula sa pondo. Ang tanong ng publiko, paano mabibigyan ng hustisya ang bayan kung mismong ang nakaupo sa gobyerno ay nawawalan na rin ng kredibilidad at prinsipyo? For me, I think naa pa may mga government officials nga masaligan kay first of all, wala man ginato na ila ang bawat isa sa government official nga wala man di man kita sure bitaw sa ila ang personality or kuan dili lang ginato siya ma-generalize. Siguro daghan gid government officials nga corrupt. Nang pagpanana na unsa na kanang daik man na daik na kana nabungkag karon na pinanglan na ilag yun na ayuhon para na magkuan sa mga tao, dili magkalisod-lisod ang mga agihanan, ba. Kung lahat ay may itinatago, sino nga ba ang dapat sumagot? At sino ang karapat-dapat managot? Sa huli, ang dehado ay tayo pa rin mga Pilipino. Sila ang mga tunay na biktima.
Habang nag-aaway sa Senado, maraming Pilipino ang nalulunod sa baha ng problema. Kawalan ng pondo, kakulangan ng proyekto at pagdurusa sa gitna ng sakuna. Kaya bilang mga Pilipino, oras na para magkaisa tayo. Gamitin ang tinig at iparinig. Wala munang kulay. Iwasan muna ang mga away sapagkat hindi kulay ang tugon at lalong hindi away ang solusyon. Justice demands impartiality. Accountability requires transparency.